Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. This is H3 Channel. Ang topic natin for today's video ay kung papaano ang tamang pag-delete ng ating mga violation na madalas nakikita natin sa ating mga support inbox. Narito po sa videong ito ang iba't ibang klase ng paraan kung papaano natin mabubura ang ating mga violation sa ating mga support inbox. Ang dami pa rin nagtatanong sa akin kung papaano nga ba raw mabubura ang kanilang mga violation na madalas na nakikita sa kanilang support inbox. At kahit pumunta pa sila sa Chrome at hanapin doon ang mbasic Facebook, hindi pa rin nila ma-delete ang kanilang mga violations sa kanilang mga account. At kahit ma-delete pa nila ang kanilang mga violations sa mbasic Facebook, ay nandoon pa rin at nananatili ang kanilang mga violations sa kanilang monetization policy. At kung ikaw ay isa sa mga may violation na matagal ng panahon na hindi ma-delete sa inyong mga support inbox or hindi ma-delete sa mbasic Facebook, panoorin mo ang video na ito para sa iyo ito at baka sakaling makatulong. At syempre bago yan, kung napadaan ka sa aking channel, pa-subscribe naman ako ng aking YouTube channel. At syempre isama ko na rin dito ang aking Facebook account, pa-follow na rin po ako para updated ka lagi sa mga upcoming tutorial ko na pwede ko at kaya kong i-share sa aking YouTube channel. So, ito yung unang pamamaraan ng pagbura or pag-delete ng ating mga violation na madalas nakikita sa ating mga support inbox. Go lang tayo sa ating Facebook apps. At syempre, pindutin natin ang 3 lines or hamburger signs. Pagkatapos noon ay scroll up lang natin at hanapin natin ang help and support. At ang susunod yung gagawin ay hanapin lang natin ang ating support inbox. At ngayon ay nandito na tayo sa ating support inbox. Dito natin madalas makikita yung mga video na nagkakaroon ng violation or copyright claim. At dito rin natin makikita sa ating support inbox yung mga hindi kaaya-ayang mga itinag sa atin or yung mga video na nagkaroon ng iba't ibang klase ng violation. Dito sa ating support inbox ay dito natin makikita yung mga date kung kailan nagkaroon ito ng copyright issue. Ang susunod natin gagawin ay pindutin lang yung video at dito nyo naman makikita kung kailan na i-post ang video na ito. So, nandito sa baba yung date at ito ang hahanapin natin sa ating Facebook account para ma-delete natin ang video na ito. Pindutin lang yung back sa taas, then back ulit. I-back nyo lang po siya guys hanggang makarating tayo sa ating profile. Pindutin lang natin ang ating profile name. Scroll up lang natin at hanapin natin ang ating videos. Then, i-click nyo lamang itong videos sa inyong Facebook account. Dito natin makikita sa ating Facebook account videos, yung mga videos natin na nagkaroon ng copyright claim or nagkaroon ng copyright issue. Basta tandaan nyo lamang po yung date na nakalagay sa inyong mga support inbox na nagkaroon ng violation. At dito ay nakita na natin yung video na nagkaroon ng violation sa support inbox, June 1, 2021. Pindutin nyo lamang po yung video na nagkaroon ng violation para maipakita ko po sa inyo kung papaano po ang tamang pag-delete ng video. Kapag hindi nyo dito ma-delete ang inyong mga video na nagkaroon ng copyright claim, at doon nyo lamang po na i-delete sa support inbox ang inyong mga violation at hindi po basta-basta nabubura ang mga violation sa ating support inbox hanggat hindi dito nabubura sa mismong video ng account ninyo. Pindutin nyo lamang yung 3 dots sa taas at ganito ang lalabas. Pindutin ang delete. Then, pindutin ulit ang delete. Then, pag okay na at napindot nyo na yung delete, ay mabubura na siya mismo dito sa inyong mga videos yung nagkaroon ng violation or copyright claim sa inyong support inbox. Para masiguro natin kung wala na yung video na nagkaroon ng copyright issue sa ating support inbox, ay i-refresh lang natin ito at i-check natin. Then, go lang tayo sa ating Facebook apps dahil ni-refresh natin ang ating Facebook. And then, puntahan lang natin ulit ang ating support inbox at i-check natin ang ating Your Alerts. So, ang makikita natin dito ay isa na lamang ating video na mayroong copyright issue or copyright claim. At tandaan po ninyo no, na ganun po ang tamang pag-delete ng mga video na nagkaroon ng copyright issue or copyright claim dito sa support inbox. Kapag dito po kayo unang nag-delete ng inyong mga violation sa inyong support inbox, pinapaalala ko lang po sa inyo message lang po ng support inbox ang madidelete ninyo at hindi ang mismong video na nagkaroon ng copyright issue or nagkaroon ng violation.
So, ito naman yung pangalawang pamamaraan kung papaano tayo mag-delete or magbura ng mga violation na nandoon sa ating support inbox. At kung ano yung ginawa natin kanina sa ating unang pamamaraan ay ganun din ang gagawin natin dito sa pangalawang pamamaraan. Hanapin lang natin ang ating support inbox or pumunta lang tayo sa ating support inbox. Kagaya ng sinabi ko kanina, dito nyo makikita lahat ng violation ninyo dito sa support inbox. So, mapapansin ninyo, meron pa tayong isang violation At halimbawa, itong violation na ito ay hindi natin makita doon sa unang pamamaraan natin. At hindi natin nahanap sa videos ng Facebook account natin. Kahit burahin nyo pa dito sa support inbox ang message na ito, or kahit burahin nyo pa sa basic ng Chrome ang message na ito, hindi po talaga alis ang ating mga violation. So, pindutin natin ang video para makita natin kung kailan at kung saan natin ito hahanapin. Ito yung madalas kong pinaparemind sa inyo guys, na nandito yung date kung kailan nyo na-publish or kailan nyo na-i-post ang video na ito. So, tandaan lang natin na yung date na ipinapakita ng support inbox, dito po tayo magbi-base kung saan natin hahanapin. At itong date na ito ang dapat makita natin doon sa manage post. So, back lang natin at hanapin lang natin ang ating settings and privacy. Then, pindutin natin ang settings. Then, dito naman ay scroll up lang natin hanggang makita natin yung activity log. Pindutin natin ang ating activity log. Then, dito ay madadirect tayo dito sa welcome to activity log. Pindutin lang natin itong your activity across Facebook. So, ang hahanapin natin dito ay ang ating manage post kasi tayo mismo ang nag-post ng ating naging violation sa ating support inbox. Dito natin madedelete yung mga naipost natin na nagkaroon ng violation at dito rin natin mabubura sa manage post yung mga video na nagkaroon ng copyright claim. So kagaya ng sinabi ko, tandaan lamang natin kung kailan na-publish yung violation sa support inbox para madali natin mahanap dito sa manage post. Then kapag pinindot nyo na yung manage post ay ganito na ang lalabas. Dito nyo makikita lahat ng mga posts mula nung ginawa ninyo ang inyong mga Facebook account. At kung mapapansin ninyo ay may filters sa taas, pindutin ang filters. Then dito sa baba ay magpa-pop up o may lalabas na categories and date. Pindutin ang date at madadirect kayo dito sa filter by date. Dito naman ay pindutin nyo lang yung start date. At kung mapapansin ninyo ay may date dito sa filter by date na ito, dito po natin makikita yung ating violation na nakita natin doon sa support inbox. Nandito po sila nakatago lahat ng mga post, basta tandaan nyo lamang po yung publish date na nandoon sa support inbox para madali natin mahanap dito sa filter by date. Then ang susunod na natin gagawin ay hanapin na natin dito yung publish kung anong date natin na i-post yung ating pinoproblemang violation. Ang aking violation ay na-publish noong June 19, 2022. So, hahanapin natin dito yung June 19, 2022. Pindutin nyo lamang yung araw sa taas. Ayan, kagaya sa ginagawa ko. Then, pag okay na at nahanap nyo na yung June 19, 2022, ay pindutin nyo na yung okay sa baba. At dito, makikita natin na nakaselect na sa start date at dito sa end date. Pindutin nyo lang yung done sa taas para madirect kayo sa mismong video na hinahanap nyo na nagkaroon ng violation sa support inbox. Then, dito yan lalabas lahat ng mga video na naipost nyo. Depende kung ilan mga video ang naipost nyo that date. At dito naman ay nakita na natin yung video na nagkaroon ng copyright claim. Then, click nyo na yung video para dito natin buburahin mismo dito sa mismong manage post. Pindutin nyo lang yung 3 dots sa taas at ganito ang lalabas. Then, isunod mong pindutin ang delete. Pindutin mo lang ulit yung delete. So, kapag na-delete na natin, ay ganito na ang gagawin natin. I-refresh mo lang para makita mo kung nabura na yung video na may violation. So, ayan, wala na. Wala na yung video na nagkaroon ng violation na nandoon sa support inbox. At for sure, kagaya ng unang pamamaraan natin kung paano mag-delete ng violation, ay na-delete na rin doon sa support inbox ang na-delete natin dito sa manage post. Dito naman sa manage tags, ito yung mga taong nagtatag ng hindi kaaya-aya sa iyong timeline at na-direct itong na-i-post nung taong nagtag sa timeline mo.
At kung yung naitag na ito ay nagkaroon man ito ng violation, magkakaroon pa rin po ng notification sa support inbox kung anong klaseng violation yung naitag sa inyo. So kapag tagging violation ang videos na ito ay dito nyo makikita at madidelete sa manage tags. At same process po ng pag-delete dito yung pangalawang pamamaraan natin na itinuro ko sa inyo. So, dito naman sa Manage Comments and Reactions, dito ay ipapakita niya lahat ng na-comment natin before mula noong tayo ay gumawa ng Facebook account natin. At depende pa rin ito sa date na nasa support inbox. Same process din dito ang pag-delete ng violation. Ganun lamang po kadali mag-delete ng violation. Sa mga nakapanood ng video na ito, pwede nyo na po itong itry. At sa mga may violation dyan na pagkatagal-tagal ng panahon, sana nakatulong ang video na ito sa inyong mga problema sa inyong mga Facebook account about violations. At syempre kung nagustuhan mo man ang ganitong klaseng video, pasubscribe naman ako ng aking YouTube channels. At huwag kakalimutang pindutin na rin ang notification bell para updated ka lagi sa mga upcoming tutorial ko na pwede kong i-share sa aking YouTube channel. At kung nabisita mo naman ang aking Facebook account, papollow na rin po ang aking JL Sharing. Thank you for watching!